Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya ay pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham, dahil dito, siya ay pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Dapat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa mga kasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaon ang mga pasuway ay pinapatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinglang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sila'y inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanyang sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di nalalantad, at walang nalilihim na di nabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Kasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito sa ating dambana at kayong mga nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya. Huwag po tayong malilito sapagkat noong unang araw ng Oktubre ay ginunita natin yung kapistahan ni Santa Teresita ng sanggol na si Jesus, Saint Therese of the Child Jesus. At ngayon naman po ay ginugunita natin si Saint Therese of Jesus, o mas kilala sa tawag na Santa Teresa ng Avila. Isa sa mga kahangahangang babae ng simbahan ay si Santa Teresa ng Avila. Hanggang ngayon, buhay ang kanyang impluensya sa mga monasteryo ng Carmelite Order. Yan, meron tayo dito sa ating archdiocese. Sa buong mundo, nananatili rin ang kanyang kabanalan sa puso ng mga taong natutong magdasal at maglingkod sa Diyos sa tulong ng mga turo at halimbawa niya. Ipinanganak si Teresa de Cepeda y de Ahumada sa Avila, Espanya noong taong 1515. Mataas ang katayuan sa lipunan ng pamilya niya. Ang lolo niya sa ama ay dating Hudyo na naging Katoliko. Ang ina naman niya ay isang babae na may magandang hangarin na akayin sa kabutihan at kabanalan ang kanyang mga anak. Naging malungkutin si Teresa sa maagang pagyao ng kanyang ina at nabaling ang kanyang pansin sa pagbabasa ng mga nobela at mga libro tungkol sa buhay espiritual at sa buhay ng mga santo. Lumalim din ang kanyang debosyon sa mahal na Birhen na ngayon ay nag-iisa niyang ina. Muntik na siyang tumakas sa kanyang tahanan
upang subukan na maging martir sa lupain ng mga Moro. Noong pong unang panahon, ang tawag sa mga Muslim sa bansang Espanya ay Moro. Pumasok sa monasteryong Carmelite si Teresa upang maging isang mongha. Pero nagkasakit siya at ilang taon ding halos hindi makatayo sa kanyang higaan. Nang gumaling siya at matapos makapagbasa ng aklat ni San Agustin sa edad na 40, nagpasa siyang maging seryoso sa buhay. Buhay panalangin at buhay kabanalan. Napansin ni Santa Teresa ang maraming di pagtupad sa disiplina at batas sa loob ng monasteryo. Nauubos ang oras ng mga mongha sa pagtanggap ng bisita at sa pakikipagkwentuhan tungkol sa mga makamundong bagay. May mga mongha na may sariling alipin na naglilingkod sa kanilang pangangailangan sa kumbento. Mayroon ding ilan na patuloy pa rin ang pagsusuot ng mga damit pangmayaman at hindi ang tunay na abito ng isang mongha. Kaya nga po nakilala ang santa natin sa araw na ito dun sa tiyatag na Reformation nung kanilang order. Pinilit simulan ni Santa Teresa ang gawain ng pagsasaayos at pagrereforma sa monasteryo ng Carmelite Order. Itinatag niya ang isang bagong monasteryo na ipinangalan kay San Jose, ang kanyang paboritong santo at patron. Dito isinabuhay nila ang tunay na pagyakap sa buhay panalangin, pagdaralita, at sakripisyo. Bahagi rin ng disiplina na ang mga mongha niya ay walang mga sapin sa paa, tanda ng kusang loob na sakripisyo. Pati ang mga monasteryong panlalaki ng Carmelite ay inayin si Santa Teresa sa tulong ng batang-batang si San Juan de la Cruz na naging spiritual director niya. Hindi nagustuhan ng mga dating kasamang mongha ang gawain ni Santa Teresa at naging mahirap ang buhay niya sa dami ng ibinatong bintang at paninira laban sa kanya. Maraming pagkakataon din na pinipigilan ng kanyang mga kaaway ang kanyang mga magagandang hangarin para sa reliyosong order. Lahat ng mga ito ay lalong nagpatibay ng loob at determinasyon ng ating santo. Nung huli, tinanggap ang kanyang bagong monasteryo bilang tunay na sanga ng pamilya ng Carmelite Order. Lalong yumabong ang bunga ng Order of the Scaled Carmelites o yung OCD ni na Santa Teresa at San Juan de la Cruz. Maraming naisulat na aklat si Santa Teresa na kinikilala ngayon bilang mga klasiko ng espiritualidad. Dahil sa kanyang mga isinulat, itinanghal siyang kauna-unahang pantas na babaeng pantas ng ating simbahan, Doctor of the Church. Maraming himala at kababalaghang nabalita tungkol kay Santa Teresa. Ang mga ito ay nasaksihan ng kanyang mga kasama sa monasteryo at pati ng iba niyang tagasunod sa labas ng kumbento. Namatay si Santa Teresa noong taong 1582. Napakinggan po natin sa mabuting balita natin, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. At sa huling pangungusap ng ating mabuting balita, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Marami pong nag-aakala na kapag lumapit na tayo sa Diyos, ay ligtas na tayo sa mga pagsubok. Nariyan po palagi
ang mga hamon ng buhay. At may mga taong sumusuko na, may mga taong nawawala na ng pag-asa, may mga taong hirap na sa buhay. Pero ang sabi po, ito'y may hangganan. Ganito ang buhay natin sa mundong ating ginagalawan. May dahilan ang Diyos na siya lamang ang nakaalam. At masasabi nating kontrolado ng Diyos ang mga nangyayari sa ating buhay. Maaring sabihin natin, Father, bakit ba parang walang katapusan na sanang pagsubok, walang katapusan na yatang pagsubok ang dumarating sa aming buhay, sa ating buhay? Ito po ang nakakapagpatibay, sa atin, sa buhay ni Santa Teresa ng Avila. Malaking pagsubok din ang kanyang hinarap, lalo yung pagrereforma ng order ng samahan na kanyang itinatag. At napakaganda noong mga salitang Espanyol yata ito, nung kanyang motto, at ano yung kanyang motto? Solo Dios basta. God alone suffices. God is enough. Kung tayo man po ay dumaraan sa matitinding pagsubok sa buhay, huwag tayong gagaya doon sa ibang tao na ang gusto ay gawing magic ang buhay. Ang gusto ay maging magikero ang Diyos. Yung bang sa isang iglap ay matatapos na at mapapawi na ang suliranin. Kung maaari nga, para sa iba ay wala nang problema. Iba ang pamamaraan ng Diyos. At huwag po nating iisiping hindi tayo mahalaga sa Diyos. Napakinggan po natin, minihalin tulad, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. At tayo ang pinakamahalaga sa paningin ng Diyos. Tayo ang pinakamahal ng Diyos. Bakit? Di po ba ito yung misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos? Ang Diyos ay nagkatawang tao sa lahat ng kanyang nilikha. Tayo ang kanyang tinularan. Kaya tulad ng ating santa sa araw na ito, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. May sandali ng pagkapagod at pagkabagsak. Yun naman ang panahon ng pagtulong at pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Wari bagang negatibo ang mga problema at pagsubok sa buhay. Pero dito po ay may positibong lalantad na biyaya. Pero wag lang sana sa mga panahong tayo nahihirapan, saka tayo tatawag sa Diyos. Gayon din sa mga panahong
tayo'y nagsasaya, tayo'y matagumpay, tayo'y tuloy-tuloy ang buhay. Ulitin ko po sa ating pamumuhay, araw-araw, hindi tayo ligtas sa mga problema at pagsubok. Pero tulad ng sinabi ni Santa Teresa ng Avila, solo Dios basta. God alone suffices. Kung tayo'y natatakot sa dyablo o sa demonyo, kung tayo'y natatakot sa masama, mas lalo nating katakutan ang Diyos. Sapagkat siya ang laging nakaagapay, nakagabay sa atin. Manalangin tayo sa Ama sa langit ng may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakapaparalisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kanyang kaharian. Sa bawat panalangin ating sabihin, mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga pinuno ng simbahan, naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Yaong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Hesukristo, naway mapalakas at mapatatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas ng mapagpagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga tapat na yumao, naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ama, sa lahat ng oras at panahon, bigyan mo kami ng tapang at lakas upang magsumikap kami sa paggawa lagi ng mabuti. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglingkod niyang iyong kinasihan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinasan esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit si Santa Teresa ng Avila, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dumulog tayo sa Ama ng bukal ng lahat ng mga biyaya at pagpapala sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos na sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong manakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alisunod sa halimbawa ni Santa Teresa. Kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ng inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.